Alright mga kaplastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At medyo mahina lang yung boses ko, gawa ng nasa bahay ako. At tatalakayin po natin yung tungkol kay Wally Bayola, mga kaplastic. At si Wally Bayola ay nai-issue na naman sa social media. At balitang balita na naman ito, fresh na fresh, regarding dito sa nangyari ng episode ng EAT sa TV5 sa kanilang segment na Sugod Bahay. At panoorin natin yung video kung bakit na issue itong si Wally Bayola. Gayon pa man ay nag-public apology na po siya kalaunan. At ano nga ba yung ginawa niyang kalokohan dito, mga kaplastik, na ikinagalit ni Tito Vic and Joey? Ano ba yun? Hero ba yun o may karugtong pa yun? Kali mo! Tangin na! Hoy! Bossing, hindi pa po namin natatapos. Ganito pa lang po yung naiisip namin ngayon. Duduktungan pa po natin. Mahaba pa. Kung mapapansin niyo mga kaplastik, ay nanggigil si Wally Bayola doon. Nagmura po. Totally na carried away siya sa ginawa niya. So hindi naman niya ine-expect na masasabi niya yung ganong word on live TV, mga kaplastik. So napakahirap na ikaw ay isang empleyado, then may mga nagagawa ka rin pagkakamali sa buhay na hindi mo ine-expect na mangyayari yun. Hindi naman din niya ginusto yung ganong bagay, mga kaplastik. Kahit sino naman ay hindi niya magugustuhan din yun. Wala namang may gusto na gawin niya yun, mga kaplastik. Pero kalaunan, mga kaplastik, ay nag-public apology naman siya. Tingnan natin yung next video mula sa News 5, mga kaplastik. At ito yung official apology na isinaere din sa mismong Itbulaga, ay sa EAT, mga kaplastik, hindi na Itbulaga, sorry. At sabi dito sa caption, Wally Bayola nagsorry sa nabitawang salita sa Sugod Bahay ng mga kapatid segment ng EAT. Humingi ng paumanhin ang legit Dabbercads na si Wally Bayola sa viewers na nabitawan niya salita sa Sugod Bahay, mga kapatid, segment ng EAT nitong Huwebes, August 10. So, Huwebes pala nangyari yan. Kamakailan lang. At kanina lang sa live ng EAT, mga kaplastik, ay ito po yung official na sinabi ni Wally Bayola sa caption na ito. Ako po ay may nabitawang salita na hindi ko po dapat sinabi. Nagkamali po ako doon. At ako po ay humihingi ng paumanhin at pangunawa sa inyo lahat. Pasensya na po sa lahat, ayon kay Wally. Baga wala namang may gusto na sabihin niya ito. Kasi lahat naman ng empleyado o ng isang artista man yan o host ng isang telebisyon ay nagkakamali rin. Wala namang perpektong tao, mga kaplastik. So panoorin natin yung apology ni Wally Bayola. Bago tayo po magbigay ng papremyo sa mga Dabbercads natin dito, at para ipagpatuloy natin yung mga programa natin na inilalaan sa ating mga nasasakupan, may isa lang po ako, o meron lang po ako isang dapat mahalagang bagay na sasabihin sa inyo. Kasi po, marami po akong narinig o marami akong nabasa online. At marami rin po mga tumawag sa akin tungkol dito. Naniniwala po kami, kasi po meron po tayo mga ganitong bagay, bagamat hindi naman po namin ito sinasadya. Pero kailangan po natin itong ayusin. Dapat naman talaga na kailangan naman ayusin. Wala naman taong perpekto, 'di ba? Ganun pa man maging ako man nagkakamali din.
At hindi ko naman ina-apply ang sarili ko sa sitwasyon ni Wally Bayola. Bagamat ako'y isang empleyado rin na nagkamali nung kamakailan lang, ay hindi ko na po i-detalye dito sa aking YouTube channel kung anong klaseng pagkakamali ang nagawa ko. Bagamat dala ng problema sa buhay, ay natangay ko rin yung problema na yon sa trabaho. So, sabi nga ng aking boss, hindi acceptance o tanggap ng kumpanya na dahil nagkakaroon ka ng dilema sa buhay, ay dadalhin mo na ito sa trabaho mo. So, hindi talaga maiwasan ang pagkakamali sa buhay. Lahat tayo, hindi tayo Diyos na perpekto, 'di ba? Para sabihin natin na kaya natin, 'di ba? Kaya natin na magawa yung mga bagay ng imperfect way, 'di ba? Ganun pa man nagkakamali pa rin tayo, mga ka-plastic. Naunawaan ko rin si Wally Bayola dahil na-carry away lang naman siya sa reaction, di ba? Kaya nagawa niyang sabihin yung mga bagay na hindi dapat sabihin on live TV. Kaya naman po nandito kami ngayon para ituwid po natin yung nagawang hindi na nagustuhan o narinig ng bawat isa sa atin. Kaya dapat po tayong nakikinig at hindi lang yan, nagpapakumbaba po. Yun ang pinaka-importante, yung magpakumbaba po tayo. Bagamat hindi naman natin sinasandya ang mga bagay na to. At yung kasama natin isang dabar guard nakapagsalita na hindi rin naman niya ito sinasadya. Kaya aayusin po natin ito. Dabar guards, kailangan po natin kasi ayusin yung mga ganitong bagay. Hindi po natin kailangan palagpasin at hindi po natin dapat konsintihin kung sinasadya o hindi man sinasadya, kaya hindi, kailangan po nating ayusin to. Oo nga. Kailangan naman talaga. Lalo na yan, buong mundo, buong Pilipinas ang nanood sa telebisyon. At kasiraan din po yan ng programa ninyo na meron kayong nagawang ganitong pagkakamali. Siguro na carried away lang talaga to si Wally Bayola, kaya ganun. Hindi naman siguro ginusto niya yung nangyari. Kaya eto na po yung public apology ni Wally Bayola. Kasi ako po ay may nabitawang salita na hindi ko po dapat sinasabi. Nagkamali po ako doon at ako po ay humingi ng inyong paumanhin at pag-unawa ninyong lahat. Pasensya na po at pasensya na po sa lahat. Ang hirap, no? Yung on national TV, live pa, na manghihingi ka ng sorry at napagalitan ka pa ng boss mo. Ano kayang feeling na sinabon ka na, napahiya ka pa on live, di ba? Kaya, ganun pa man, wala na lang tayo magagawa doon dahil nangyari yung pagkakamaling yon. Hindi na mabubura sa isipan na naman ng tao yan at abuti na naman ng ilang taon bago makalimutan yung pagkakamali na ginawa mo. Alam mo naman ng tao, kung sa lahat ng ginawa mong tama, sa isang markang pagkakamali lang ay doon ka na mapapansin at habang buhay nang nakamarka sa isipan nila yan, yung pagkakamaling ginawa mo. Wala tayong magagawa doon dahil ganun talaga ang mga tao, di ba? Hindi na mabubura sa isipan nila yon. Mas maganda yung ganun, hindi tayo nagmamatigasan. Hindi tayo natin kailangan na, ay, wala, hindi ko sadya, hindi ko mali, pero importante yung humingi tayo ng kapatawaran. Muli po, nandito po kami para humingi ng dispensa sa inyo at makakaasa po kayo na hindi na po mauulit ang mga bagay na to. Tama. Kaya siguro nangatwiran pa to si Wally Bayola kaya napagalitan lalo. Napayuko na lang siya dahil siguro lubos siyang sinabon ng TBJ at pati na rin ng management
ng Media Quest. At na-memoan siguro to, sigurado. Pero ganun pa man, wag na sana maulit. Di ba? Wally Bayola. Lalo na yan at meron pang mas nakaraan sa'yo na mas kababuyan yung ginawa mo. Kaya wag mo nang ulitin pa na dagdagan pa yung record mo bilang isang artista. Sayang yung opportunity mo. Mawawalan ka ng trabaho lang ng dahil lang dyan, di ba? Ang hirap maghanap pa naman ng trabaho ngayon, mga kaplastik. Sobrang taas ng standards ng Pilipinas. Para makapag-apply, kailangan mo ng experience at kailangan ng graduate ka ng college at matalino ka dapat, di ba? With pleasing personality. Kung wala ka nang sa mga nabanggit na yon, wala kang kwentang nilalang. Baliwala yung lahat ng pinaghirapan mo, kaya mahalin mo yung trabaho mo bilang isang host ng programa. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga kaplastic, and this is Kambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.